Chair, habang nilitib yung video, pwede natin pakwento kay Mr. Rodelio Vicente yung pangyayari para malaman ng iba na hindi pa nakapanood ng Wanted sa radyo. Pwede yung pakikwento, Sir Vicente, yung pangyayari. Yes, sir, ma'am. Ako nga pala si Rodelio Vicente. Nung araw po yun, nung pumunta po sila ron, nanonood po ako ng TV, balita, hapon. Ngayon, dinadidilig po akong nag-uusap dito sa may kusina ko na si Bernardo, kausap yung anak kong lalaki na nagluluto. Ngayon po, habang nagluluto yung anak ko, habang nag-uusap po sila, yung informer niya po pala, umaakit na sa may bintana. Bintana namin sa may gilid. Ngayon po, siguro hindi siya makapasok dahil akala niya, kortina lang, pala sarado pala yung loob. Lumabas po siya, pumasok po siya sa loob. Hindi ko alam na siya yung pumasok sa taas namin. Ngayon, yung manugang ko po nasa taas, sinigawan siya, sinigawan yung informer niya. Kaya nagulat ako pag may sigaw sa taas. Nung bumaba yung informer, sabi ko, hoy, bakit nandiyan ka sa loob? Sino ka ba ako? Paglabas ko po, tsaka lumabas po si Bernardo. Ay ko, sir, bakit, sir? Hindi ko po pa alam na pulis sila. Sabi nila, mga pulis kami. Ba't nung pinatakas yung hinahanap nila? Pero sir, nakasibilyan sila, no? Opo. At nakabonet. Opo, nakaganyan po sila ng ano. Yes, sir. Nakasakulog po sila. Kaya lumabas po ako. Doon na po kami nagkaroon ng kuwanan, harapan, ng emosyon. Inarang mo. Inarang mo. Hindi po, pinakausap po sa labas. Wala pong sila yung nangaharas talaga. Yung hinahanap nila na suspect nandun sa loob ng bahay mo, Wala po, hindi po namin kilala yun eh. hindi nyo kilala. Hindi po namin kilala. Wala doon sa loob. Opo. Kami lang po nung nandoon, yung anak ko nga lang po, tsaka yung mga apo ko. Okay. Sa yung hinahanap po nila, hindi ko namin kilala yun eh. Kahit mga kapitbahay ko nga namin, hindi ko kilala yun eh. Tapos po... So, ilan sila? Dalawa lang siya? Sila po, bali, tatlo po sila, tsaka dalawang informer. Yung informer sa civilian. Opo. Kilala mo yun? Hindi ko po kilala yun eh. Pero namumukhaan ko po. Thank you. Okay, pagkatapos po, so nagkaroon ng komosyon. Opo, nagkaroon na ng komisyon na dahil... Sino pong nauna na naging pisikal? Sila po, kasi gusto nilang pumasok ulit sa loob eh. Hindi ko na nga po pinayagan dahil kalalabas lang po nila eh. Pumasok na sila. Opo, kausap niya na po Ngayon, yung kalalabas ano lang eh. nila, gusto pumasok ulit. Opo. Bakit gusto pumasok ulit? Galing na sila sa loob. Pinatakbo ko raw po yung yung hinahanap nila. Wala naman tatakbuhan sa loob, kundi sa terrace lang. Okay. Nasa labas yung mga pulis niya. Kaya nung hinarang niyo po, anong ginawa? Inano niya po ako, tinutulak niya po ako hanggang sa nakaano po kami sa gilid na nakatutok yung CCTV. Doon niya po ako pinatapan na ginano niya ako eh. Ginaganon ka niya po. Opo, tapos yung manugang ko, hinarang siya, inaawat ako ng manugang ko, sinampal niya yung manugang ko, tsaka yung anak ko eh. Anak kong babaeng tomboy eh. Yung manugang nyo, Nagtuntog ko kami. pinagpuntog. Nagtuntog kami niyan eh. Yung manugang ko. Manugang mo, pati ikaw, pinagpuntog yung ulo. Ganun kami. Tapos nanampal pa ng Ng anak kong tomboy. pagkatapos po. Talagang sinaktan ho kami. Tapos nung napasok ako dito sa may gilid naman na hindi natapat ng doon naman ako pinusasan. Pagka po Sa anong kasalanan daw po, nung pinusasan kayo, wala ho ba siyang binasa sa inyo na Miranda rights na may karapatan? wala po, wala. Doon na lang Wala. po sa munisipyo na lang po. Basta't pinusasan ka, walang Opo, sabi-sabi. wala. Matapos kayo pusasan, ano pong sabi sa inyo? Dinala niya na ako sa may munisipyo. Pagdating sa munisipyo, ano pong nangyari? Anong hindi sinabi sa inyo kung bakit Wala pa po sila sinasabi. Basta sabi nila, yung kakasuhan na lang daw nila kami. Hindi sinabi sa inyo kung anong kaso, bakit ka nandun sa munisipyo? Pero Presinto? asal nga daw po eh, na paglaban sa kanila eh, tinatsakan ko raw po sila eh. Tinatsak Tingnan nyo naman yung katawan nila sa katawan namin mag-ama. Kung lalaban kami sa kanila o... At saka lalaban kami. Kasama po si Corporal Joel Dicen. Opo, sila tatlo po. At saka si Bernardo. So itong dalawang malalaking katawan. Opo, bali tatlo po sila. Ganon din po malalaking katawan.
So tapos kinasuhan ka ng direct assault. Direct assault. Okay, ilang araw po kayo nakulong? Isang linggo rin po, mahigit, mga isang linggo isang araw. Nagpiyansa kayo. If I remember, Mr. Chair, pinalitan ko yung piyansa nila. Ako po, kasi yung nagpiyansa sila, gumasto sila. So yung pampiyansa nila, ako po yung nag-abono. Mr. Rodelio, so pakikwento na po. So habang nakakulong, yung tatay nyo, kayo po ay pumunta sa saan yun? Ganun pa. So, sige, Mr. Rodelio, sir, nasa loob ka ng kulungan. Opo. Doon ka ba dinaalam ng iyong anak? Hindi po, nakaupo pa po ako. Sabay po kami pinasok eh. Saan po kayo nakaupo? Sa may desk po. Ito po yung pinaka-information, dito lang po sa gilid. So, pinuntahan ka ng anak mo. Po, pagkapasok po ng anak ko, binuhat po nila eh. 4 po yata silang bumuhat o 3. Sino-sino pinagbuhat sa'yo? Yung anak ko po binuhat nila eh. Sila ulit bumuhat eh. So, doon sa istasyon, hindi na doon sa bahay Po, nyo. hindi po. So, pumunta yung anak mo doon para, Tingnan ako kung saan ako dinala. so, nakaupo ka doon at nakaupo yung anak mo. Opo, hindi. Sa bench. So, Hindi po, pagpasok pa lang po kasi nila ng anak ko, binuhat na nila eh. Binanatan ho nila doon sa loob, may CCTV na, may CCTV ho doon, obligado. pinanatan nila. Binanatan nila yung anak ko, tingnan yung katawan ng anak ko. Siyempre, kayo man lumagay sa akin, magulang ako. Napakasakit nung babanatan mo yung anak ko, tatlo kayo. So, Mississippi sila. Sakto yun, meron, dahil ano po yun, Pero pag station po yun. i-request natin yung CCTV, Mr. Chair, sigurado ako sira na yung CCTV. O hindi gumagana. For sure na yan. So ngayon, binitbit yung, ikaw, Julius, binitbit ka, at binanatan ka raw? Opo. Ano yung sabihin ng binanatan, sir? Pinagsasampal po ako. Pinadyakan po ako. Sampal, tadyak. Mahilig pala manampal mga itong lalaking to. Opo. Puro sampal kasi yung ate mo, sinampal niya, tapos ikaw sampal. Opo. Siguro pag sampalan, ito yung magaling, Mr. Chair. Dapat sampal king ang tawag dito kay Bernardo. O boy sampal. Bagay sa kanya, sa mukha niya, boy sampal ang pwedeng ipansag dito. So ngayon, sinampal ka ni boy sampal. Opo. Tapos sabay, kinulong ka. Opo, nagantay pa po kami nun dun matagal. Okay. Nasaan yung video dyan na inaresto pa po? Okay. Ayan po yung video, yung pagpasok. Okay, so, Okay, ang haba naman. Okay lang yan. Ayun na. Ayun na, Mr. Chair. Nakabonet, 3. Di ba sa nakalabas, yung na-arrest, di ba yung CCTV rin, pero mga naka-uniform yun. Ayun, naka-bonnet, naka-shorts, naka-t-shirt, naka-chinelas. Okay. Habang pinapanood natin yung video, Mr. Chair, bakit kayo nag-bonnet? Ba't di ka nag-uniform? Kung kayo po ay legit yung operation ninyo at serving a warrant to a subject na you thought o ayon sa inyong asset ay nandun sa area, why not wear your uniform with body cam at bakit nakabonet? Your Honor, part lang po ng accessories ng mga riders yun. Accessories? Sa fact po na yung lugar po na yan, sir, ay I've been Compa Commander there for almost 2 years. Talagang 50 meters away lang po dyan sa site na yan. Nakikilala po ako ng mga tao. So we have to devise. Pero ganun pa man po. Pero bakit kailangan mo- Nakakilala po ako, sir, at naglabas pa po ako ng ID sa kanila. Actually, sir, hindi naman kami nakapasok dyan. Wait a minute. Wait a minute. You are going to serve a warrant? Sige. Kasi sabi mo makikilala ka. At least man lang body cam for your protection, for the protection of those people na your subject na you're supposed to be serving the warrant to. And why wear a bonnet? Kasi di ba pag gumamit ka ng bonnet,
pagkakamalian ka talagang magnanakaw, kahit man lang sana yung nakasibilyan ka o meron kayong kwintas, tapos tsapa, pwede pa kahit naka-shorts ka, naka-t-shirt, basta't nakasabit yung tsapa, identified ka as police, operative. With that, para kang akyat bahay, para kang hold-upper. Sabi ko nga, gawin mo kaya sa bahay ni Senator Bato yan. Baka naratat ka na. Your Honor, sinikap ko po na magpakilala at inilabas ko pa po yung ID. No, bakit ka nag-wear ng bonnet? Part po ng accessory namin yun sa pag-ride po ng motor at kaya po nang nasabi ko, we have to devise at least na hindi po ako agad ma-burnout. Andyan na tayo. Okay, ako, pangkain kita. Ikaw being member of the intelligence unit ng inyong istasyon, you are authorized naman to wear civilian, di ba? Pag intelligence ka. At yung operations ninyo, kung medyo langanin ka na masunog ka kagad, okay lang yun, nakabunit ka. Pero ang hindi okay doon, yung pag-aresto ninyo, dapat may kasama ka na naka-uniform. Uniform personnel para magpakilala na police kami. This is a legitimate operation. Hindi yung kayo lang nakabuhi para kayo matulisan doon. Your Honor. Matagal ako sa intelligence unit. Ginagawa namin yan, nagbubunit kami kaya para di masunog ang mukha, di makilala, nakasibilyan. Pero, pag effect ng arrest, andyan na yung uniform personnel para makita na police talaga ito, police operation. Ba, may kasama kayo na uniforme? Wala. Yes sir, actually sir, mayroon po kaming kasamang uniform personnel few blocks away po doon sa possible site ng pag-aarestuan. Nandoon na sila. Yes sir. Sumama. Yes sir. Wala man ako nakita dyan sa CCTV. Few blocks away po dyan. Actually, O kalsada. few blocks away. So pag effect yun ng arrest, hindi sila pumunta. Hindi na po nagkaroon kasi po ilang minuto lang po yung nangyari ngayon. Nagkaroon na po ng commotion. Mr. Chair, few blocks away is the police station. Ibig sabihin, nandun sa police station. Kaya nga. No sir, dyan po sa mismong residence 3. Sir, anong difference ng warrant o pare sa search warrant? Define the difference. Sir, yung search warrant is yung person ang target po. Unlike po sa search warrant is subject po is yung mga bagay. Mga bagay. So, di ba, para ikaw ay makapag-serve ng warrant of arrest sa isang tao na nasa loob ng bahay, kailangan mo din ng search warrant. Yes or no? No sir, actually pwede po namin serve yung warrant of arrest. Ano man po ang location No, nasaan man po so siya. sandali, nasaan dito yung Napolcom? Napolcom, makinig kayo, sir, ha? Sabi, pinadefine ko sa kanya ang difference ng search warrant sa warrant. Sabi niya, yung warrant is for a subject, a person. Yung search for a thing. Okay ako doon. Now, sabi ko, pag ikaw ay mag-serve ng warrant sa isang tao na nasa loob ng bahay, dapat ba kailangan mo ng search warrant? Sabi niya, no. Napolcom, ano po opinion nyo? Your Honor, maraming po salamat. Kung hindi naman po magse-search sa loob ng bahay at hahanapin lang yung taong kinakaukulan na nakalagay naman doon sa warrant of arrest, hindi na po. At Hindi na po kailangan ng search warrant? hindi na po kailangan pansamantala na wala naman pong hanapin sa loob. Yung warrant of arrest lang po ng taong kinakaukulan. So, ibig sabihin, anybody can enter the house of anybody kung sa tingin nila nandoon yung kanilang target. That is very dangerous, Attorney Bernardo. So, ibig sabihin, lahat ng pulis natin, basta meron siyang hawak na warrant of arrest, pwede niya pasukin kahit na kaninong bahay, kahit na bahay mo. Kasi tulad ng sinabi nito, meron kami information na itong subject namin ay sa bahay ni Attorney Bernardo, pwede ka nang pasukin. Without the probable cause. Yung sinasabi mo, kung meron kang probable cause, kung nakita ng dalawang mata mo, o kung nakita mo dyan sa binti, pero kung wala ka nakita, base lamang sa chismis na sabi ng asset, nandyan yung subject, kailan mo ng search warrant naman siguro, Attorney, sir? If I may quote, Your Honor, please. Yes, sir. Narito po sa Section 11 ng Rule 113,
right of officer to break into building or enclosure. An officer, in order to make an arrest, either by virtue of a warrant or without a warrant, as provided in Section 5, may break into any building or enclosure where the person to be arrested is or is reasonably believed to be, if he is refused admittance thereto, after announcing his authority and purpose. Your Honor, gusto ko lang pong i-qualify, hindi po tama yung proseso nila sa pag-serve ng arrest warrant. Dapat hindi po sana gano'n. Dapat nagpresenta muna sila, nagsama, kaya po na sabi po ni Ginoong Chairman, dapat dala-dala nila yung uniformadong PNP officer at yun ang pagsaserve nila. Kasi kung intelligence yung purpose nila, hindi sila yung mag-a-arrest. Dapat merong arresting officer talaga na nakasuot ng uniforme at merong body-worn camera. Granting po the sake of argument, kung wala akong body-worn camera, meron sana silang alternative na Barangay chairman, barangay tanod, pwede siguro. kasama po dapat yun na meron din sanang elected officer ng barangay tanod. Hindi kami sumasang-ayon sa proseso nila, Your Honor. Okay, let me tell you this, Attorney Bernardo, and magkamag-anak kayo? Hindi po kami, ngayon ko lang sila nakita, Your Honor. Medyo malungkot nga lang. Okay. Once upon a time, I had this program, Philippines Most Wanted, sa PTV4. What it was is, nanguhuli kami ng mga wanted na may warrant. Sumasama po ako sa CIDG. There were several occasions na alam ng CIDG, base sa asset na isinumbong sa amin, and then kami, pinit namin sa CIDG, may hawak na warrant, na nandyan sa bahay, kinikasing po namin. Hindi po pinapasok ng CIDG yung bahay. We wait, kuminsan umabot kami ng 2 days, kinikasing namin yan. Ngayon, paglabas, sa kadampot. Dahil pa isang insidente, nagpanggap ng CIDG na mag-deliver. May delivery dito, LBC. Nag-uniforme pa. May delivery para kay ganito, kay Juan. Paglabas ni Juan, ikaw ba si Juan? Tapos may kasamang picture. Ako nga po, sa may posas. Hindi pinasok yung bahay. Yung sinasabi mo kung gano'n, then we have to revisit that law, Mr. Chair, and we have to amend that law. Napapayagan pala. Ang baka sinasabi mo yung while in hot pursuit, siguro. You don't need a search warrant if it's kung yung suspect ay tumatakbo at nakita mo pumasok sa bahay, yun ang probable cause, pwede ka na mag-break in pursuit of a suspect. Pero kung yung, Mr. Chair, yung base lamang sa sabi-sabi ng asset na sa bahay ni Attorney Bernardo, yung suspect, papasukin na agad, payag ka, papasukin na agad, magbe-break in, dala lang warrant for arrest, how would you feel? Anong pinong sa batas na yan, na binasa mo sa akin? Your Honor, may iwasan po sana ito kung merong coordination na maayos at maayos na pag-uusap. Kung hindi naman sila nakakatiyak na nandoon yung taong tinutukoy ng warrant of arrest, hindi na sana sila nagpatuloy. Exactly. Katunayan nga po, iba yung hinuli nila at mali po talaga. Meron pong magandang proseso sana. Yung hindi pagsuot ng body-worn camera, nagpapahiwatig na hindi po tama yung proseso. Maling-mali from the start, Your Honor. And also, Mr. Chair at Attorney Bernardo, sabi mo sa lahat ng kapulisan natin, kung gusto na pumasok ng bahay at sa palagay nila diyan nagtatago, kumuha sila ng search warrant sa korte. Mukhang hindi na kailangan, Senator Tulfo. Basta importante lang magkilala sila, na pulis sila, makita lang warrant, may dala kaming warrant, we have reasonable ground to believe nandiyan sa loob yung suspect, papasok kami. Ang mali lang nito nila, pagpasok, ibang suspect din na. Ginawa pa ng istorya na lumaban, direct assault. So, ibang nangyari. Mr. Chair, why am I talking about this? This is not the first time. Siguro, ipupul ko sa mga videos ko sa Wante sa radyo, 5 times na papasukin ng pulis yung bahay. Kasi, meron daw silang warrant of arrest. At sa maraming pagkakataon na yun, wrong house. At syempre, nandun na rin sila.
Kaysa makasuhan sila, dadamputin nila yung tao doon. Tulad nangyari dito, dahil sa direct assault. Kasi siyempre, papalag kami sa chair, sino ka? Hindi ka ng pulis. Di ba? Kaso talaga abutin nito nila. Pero yung spirit of the law naman na yan, ano yung rules of court? Rules of court 113? po, Your Honor. Rules of Ha? court. Rules of court po yung Ang spirit dapat. niyan is gusto talagang bigyan, i-empower yung ating law enforcement dahil kung wala yung rule na yan, inutil ang pulis natin. Hindi siya makahuli ng warrant ng isang tao na may warrant of arrest na nasa loob ng bahay. No. Hindi siya pwede mag-break in. Tama, Mr. Agri. yan ang spirit yan. Gusto talaga tulungan ang pulis makahuli. Doon sa Philippines Most Wanted, tulad sinabi ko kanina, sa PTV for many years ago, kinikasing po namin yung bahay. For 2 days and 2 nights, kasama po ako, magkikasing kami. Nakaabang kami dyan. Nakasibidyang close yung mga sa ADG. After 2 days, lumabas yung suspect sa Kadinampot. Tapos sabi ko, pangalawa Mr. Chair, nagpa-delivery ng LBC. Magdi-deliver kay Juan. May deliver para kay Juan, pumatok. Nandiyan ba si Juan? Ano yan? Sabi nung kasambahay. Eto, may package. Lumabas si Juan, inaresto. Malinis. Yung diskarte, kung paano mag-diskarte ng hindi natin mabiolate ang batas. Ito talaga sa kanila, mali na nga yung ginawa, dinagdagan pa ng mali. Kasi Correct. ibang tao ang ginulong. So, Attorney Bernardo, maling-mali yung proseso nila na they should not have done that. Sabi mo, dapat may pulis. Sabi nila, yung may kasamang uniform personnel. Yung uniform personnel, sabi niya, a few blocks away. Sabi niya, a few blocks away. Tama po ba yun? Mali po yun. Dapat kasama po. Dapat katukin muna at kausapin yung naninirahan sa loob ng bahay na kung saan tiyakin yung arrest warrant, yung warrant of arrest, na dapat tiyakin ko anong bahay kasi nakadescribe puro kung saan bahay huhulihin at yung pangalan ng tao. Kung natitiyak nila na nasa loob, kausapin muna at kasama dapat yung pulis na naka-uniformado at merong mahigpit yung kautusan kasi ng Supreme Court na dapat merong body-worn camera. Kung tama po yung proseso, yun, maaari silang paniwalaan. Sa una pa lang po, hindi tama. Yeah, you are raising your hand? Yeah, ano gusto mong sabihin? Sir, Your Honor, considering the fact po na armed and dangerous yung hinahanap po namin, talagang hindi na po kami makakalapit dyan ng may uniform personnel at mayroon na po kaming history na natakasan po kami nun. And for the information, sir, yung pong target of operation namin na yan ay nahuli na rin po, dyan din po sa block po na yan, malapit po dyan. Nakakulong na po ngayon, sir. Yun nga. Naintindihan kita, gusto mo talagang mahuli yung tao na subject of the warrant of arrest. But in doing so, you don't have to violate protocols. You don't have to violate the law. Sinasabi sa ating rules of engagement, sa ating police operational procedure, na dapat may kasama kayo, when you effect the arrest, dapat meron kayo kasamang yung uniformadong police na mag-aresto. Kayo kasi intelligence kayo. You should be limiting yourself sa function nyo as intelligence, to gather intelligence, information. Doon lang kayo. Pero pag-aresto, dapat ang arresting officer, kuha na, yung naka-uniforme na. So what kung hindi inyo nahuli? Basta wala lang kayong kaso. Di ba? Gusto nyo mahuli. Binailit naman nyo yung batas. Binailit yung police operational procedure. So mali yun. Intindihan ko kayo. Sa mga intel operative, gusto talaga nyo mahuli. Pero huwag naman to the extent, at the expense of violating the police operational procedure. Mali yun. Mr. Chair, 2 points lang. Ito ang binabasa kanina ni Napolcom Commissioner. Sabi dito, a police officer in order to make an arrest with or without warrant may break into a building or enclosure where the person to be arrested is reasonably believed to be in. Believed. So dito na-abuso itong reasonably believed to be. Hindi clearly defined. So, pwedeng sabihin all the time na kahit na sinong police na abusado na I have reason to believe that he is there. So therefore, pwede kong pasukin yan, yung bahay na yan, kahit na wala akong search warrant, para arrestuin si Poncio Pilato. Kasi itong reasonably believe, all he has to say is, we have reason to believe
pasok na dito sa Criminal Procedure Rule number 113, Section 11, na abuso po, Mr. Chair. Naabuso yan. So, kung sila yung nag-abuso, lagot sila. Ang system Kasuhan natin. ng abuso sila, mali yung procedure ng pagpasok nila, tulad sabi ni Atty. Bernardo, ang nakulong pa, yung biktima. Adding insult to injury, pati yung anak ng biktima, nadadalaw lang, pati yung kinulong. And pangatlo, ang nakakainit ng ulo, kinakasuhan itong mag-ama. Sila na ang agabyado, sila pa ngayon ang may posibilidad na makukulong. Yung nga, para klaro tayo, you stand by your word na doon yung hinuli yan sa area. Yes, Your Honor. So tingnan natin itong video ngayon. Kung magsinungaling ka, you're liable. Under oath ka. You play the video. I think nakita natin, Mr. Chair. Wala kang video, Sir Julius, na ikaw ay naresto sa labas ng bahay? Ano po dyan, sumakay po ako ng motor kasi sinundan ko na po yung... Okay, saan dyan yung video na nakasakit? Bandang uli na po yun. Sige, pag-pass forward. Okay. Sumakay ka ng motor. Opo, kasama ko po yung kapatid kong tomboy po. Pass forward. Sumasakay ka ng motor. Ayan. Okay, yun. Yan ngayon? Hindi po. Ano pa po? Forward pa. Parting patapos na po yun. Sige. Buksan mo lang yun, te. Te. Yan. Ayan, paalis na po sila dyan. Okay. Ayan. Ikaw, saan ka dyan, sir? Bakit natumba yung motor? Ano po yun? Kasi kinukuha ng tatay ko yung cellphone na hawak ni Sir Bernardo. Kasi nandun po yung talagang full video na habang Pumapasok sila. Sandali, sino yan nagmumotor? Sino yan? Sino yan sa inyo? si Sir Bernardo po. Bernardo, bakit ka natumba doon yung motor mo? Sir, kinasort kaya po nila ako, sir, kaya po namin sila inaresto, sir. Pangalawang tumba ko na po yan, sir. Hindi naman po nakikita dyan sa video yung umpisa na nangyari at kompletong nangyari, sir. Pangalawang punta mo na yan? No, sir, pangalawang beses na po ako natumba dyan eh. Bakit ka tumba? Yung una nga po yun, sir, yung inassault po nila ako dahil pinipigilan po nila akong makapasok. Actually, wala naman po nakapasok, sir. So yung tumba na yun, ano yun? Pangalawang beses na po yan, sir. Kaya nga, anong Inassault. tumba yun? Bakit ka natumba? Tinulak po nila ako, sir eh. Tinulak ka? Yes, sir. Sino nagtulak? Sir, Sino nagtulak sa'yo? yung pong mag-ama, sir. I-play mo nga yung video na yan. Ibalik yung may motor na natumba. Yan. Ikaw yan. Ano? Oh. Sino yun? Sino yung nagtulak sa'yo? Buksan mo yun. Yung po, sir, yung anak po nila, sir. Anak Sila- ni? Ikaw? Hindi po, wala po ako dyan. Sino yung nagtulak nun? Yung tatay ko po, yung nakahubad. Yung nakakulay pula po, yung kapatid ko pong tomboy. Na Yun yung nagtulak. Hindi po. Sinampal niya nga po yun. Hindi nga, yung pagkatumba ba, sino yung nagtulak doon, yung tumba yung pulis? Tatay ko po yung hawak-hawak ni Sir Bernardo po. Pero wala naman pong nangyaring tulak po eh. Kasi nakahawak po siya sa sinilyador. Ha? Nakahawak po siya sa sinilyador ng Kita ka natumba, oh, tinulak ng tao, may tao lumapit, oh. Opo, meron nga po. Oh, natumba nga, tinulak nga. Hindi naman po totally tulak po eh. Ay, kita yun sa video, matumba ba yung pulis kung hindi tinulak? Di ba sabi Yan o yan. Mr. Presidente, Sir, meron kinukuha ang cellphone? Nagpo-pull out na po kami niya, sir, kasi Cellphone talagang po. nagkaroon po ng commotion at outnumbered po kami, kaya po nag-decide po ako na mag-pull out na kami, sir. Kasi nga, hindi kayo naka-uniforme. Kung naka-uniforme kayo, gagalangin kayo. Kaya nga respect begets respect. Kagalang-galang kayo kung naka-uniforme. Tutulakin pa ka naman. Kalagyan naka-shorts, naka-bonnet.
Eh kung tinulak man kayo, eh kahit siguro sino, pag nabulaga. Alam na, sino nakapula? Kapatid ko po ang tomboy. Kapatid mo? Opo. Bakit niya tinulak yung pulis? Hinahabol niya po yan kasi nga gusto niyang makuha yung cellphone niya po. Kasi nandun po yung video po. Binibidyohan po sila nun. So, binibidyohan, so, nasa video yung pagpasok nila. Opo. Kinuha ng pulis. So, Nakuha niya po. gustong kunin ngayon ng kapatid, ng sister nyo. Opo. Kaya doon nagkaroon komosyon at tumba. Opo, opo. Okay. Ayun po yung nangyari po. Pero yung kapatid mo hindi sinampahan ng kaso. Ang sinampahan kailan dalawa. Opo. Kasi sinampal nila ng kapatid mo. Ngayon, nasa yung video dyan po na ikaw po yung nakamotor lumabas? Sige. Patapos natin. Sige. Yung nakahubad si tatay yun. Opo. Tay, kinumpirma mo, eh, ikaw yung kasama doon na nagtulak sa motor? Natumba siya? Okay, thank you. Ikaw yung nakahubad? Okay. Tay, parang inaamin mo tinulak mo yung pulis? Hindi ko siya tinutulak. Okay, para mag-click kasi kanina na. So, hindi mo siya tinulak. Hindi po. Wala kang Sinong nagtulak sa kanya? Bakit natumba? Hindi ko po alam kasi bakit siya natumba eh. Kasi nga po, yung motor niya po, awak-awak niya yung Nasa harapan ka eh. Sabi nga na, yung tumboy na anak mo, yung nagtulak. Siguro po. Pero hindi po ako nagtulak. Hindi ko po siya Okay. tinulak. Thank you, thank you. Mr. Chairman, hindi kaya na-outbalance o ano? Outbalance ka ba? Kasi paatras eh. Bihira Opo. naman nagmumotor na paatras. nagmamadali. Hindi kaya na-outbalance. You answer. No sir, inasog po nila ako dyan, kaya po ako natumba. Pangalawang beses na po actually yan sir. Saan yung video, ano? Kasi nga po, going back to sa sinabi ni Attorney Bernardo ng Napolcom, mali kasi yung procedure ninyo. Kung sinunod yung procedure, hindi sana nagkaganon, hindi sana nagkaroon tulakan. Tama ba, Attorney Bernardo? Yes, Your Honor. Tsaka yung sinasabi ni Your Honor na reasonable belief, yun po yung presentasyon nila sa husgado na nakakatiyak sila base doon sa testigo na kung isa-serve yung warrant of arrest, nandoon yung taong kinaukulan. Iba po yung time lag nung nag-apply ng warrant of arrest, tsaka yung execution, implementation ng warrant of arrest, iba pa po yun. Kaya dapat i-substantiate nila nung araw na nagse-serve sila ng warrant of arrest, ano yung kanilang pinagbabasihan na naniniwala sila na nasa loob ng tahanan yun. Kaya sana Hindi, patunayan kung ako rin na, attorney, yung ako operative, meron akong asset nagsasabi, positive sir, andyan sa loob, nakita ko. So for me, that's enough reasonable ground to believe na andyan sa loob. Then, talagang positive yung aking asset eh. For me ako kung ako ang operative, I have enough reasonable ground to believe na andyan sa loob. Kaya pasukin ko ito, dahil sabi ng asset ko, sigurado ka, nakita ko siya nasa loob. So, yun ang reasonability ko. Yun po, totoo po yun. Kung sa paniwala nila nandun doon. Pero mapapatunayan po yan pagkatapos na mangyari. Tsaka yung proseso. Kasi kung Hindi nga mapatunayan dahil negative nga eh. Wala Kaya ka nga- doon sa loob. Kaya nga po eh. Oo. Kung So ngunit kamali kayo, napakadali lang naman. Wala doon ang hinahanap nyo. Pasensya na tanga, wala dito yung hinahanap namin. Alis na kami. Bakit pinagbibitbit pa ninyo yung tatay, tapos nagbisita doon, kinulong pa ninyo? Bakit ganun naman? Mr. Chair? Yes. Yung reasonably believe na naabuso to. Kasi maraming insidente na halimbawa si Juan, galit kay Pedro, may alitan sila, kapitbahay niya. Papapasukin niya sa mga pulis. Kukuha lang dyan ng kung saan, kahit kanino warrant ni Pedro. Papasukin yung bahay ni Juan kasi galit yung asset doon sa kanyang kapitbahay. Harasin. At siyempre, naharas, papalag. Kasi nakasibilyan eh. Direct assault, kulong. Ang daming ganun mga insidente, Mr. Chair. Kaya it's being abused.
Abuso nga talaga. Dahil, Reasonable, kasi sabi nyo, we have reasons to believe that our suspect is inside that house based on the statement of the asset. Eh kung si asset nga po sir pala, Mr. Chair, drug addict, hindi reliable, hindi credible, meron lang siyang acts to against his kapitbahay kasi talaga ng alitan nila, gusto makaganti, pupunta sa pulis, si pulis, kukuha ng kung saan warrant lang dyan, kung kanino, and then papasukin yun, ayon sa kanyang asset, nandoon na yung suspect nila, kahit hindi naman talaga, and then, of course, magkakaroon ng commotion. Pagkaroon ng commotion, direct assault, makukulong na yung kagalit ng kapitbahay. Ganon talaga. There's no perfect law. Lahat ng batas, nandyan, pwedeng abusuhin yan kung may intention kayong abusuhin yung batas. Ang kung dyan is your intention. Kahit anong batas na nandyan, kung talagang gusto nyong abusuhin yung batas na yan, pwede nyo abusuhin. Nasa inyo yan, pero mananagot ka pa rin kayo. Kaya Mr. Dahil Chair, nabuso nyo yan. Mr. Chair, Yes, sir. pwede natin palitan yung kanilang procedure. Pwede Kasi sila. dami ng abuso, Mr. Chair. Yeah. Ang dami ng abuso. That is the reason for this hearing. This is in aid of legislation na makapag-produce tayo ng mga policy modification sa existing ngayon na policy na nandyan sa... Kaya dapat, Mr. Chair, Tulungan natin. it should be well defined. Anong ibig sabihin ng reasonably believed? Ano yung, dapat merong precise definition. Kasi kung reasonably believed, very vague, Mr. Chair, pwedeng gamitin sa pang-abuso. At ako po, ang isang testigo na ito po'y nagagamit paulit-ulit. At ako po'y nagpapasalamat sa mga taga-CIDG many years ago, yung mga kasama ko, ngayon kalamesa ka, retired na sumunod sa patakaran. Hindi pumapasok ng bahay, nagkikasing kami. Inaabangan namin nagpapanggap na delivery boy, yung police na CIDG. Paglabas sa kanahuli. Yun eh. Tama ba, Mr. Bernardo? Di ba dapat ganun kasi itong reason na bibigit na abuso, sir eh. So do you agree na dapat ma-change ng PNP yung kanilang operational procedure pertaining to breaking and entering, reasonably believe that the suspect, the subject of a warrant is inside the house? Kailangan kasi, Your Honor, tama po yung proseso at the start